Ngayon, ang tuwid na daan sa sarili ninyong paraan. How will you make this real in your own way if you become the governor? Okay, napakagandang Kuya tanong Joey po, muna, tapos si... Pine-presume natin na si Noynoy ay ina-achieve din niya o ginagawa niya yung tuwid na daan. No? Sinasabi ko nga, no, pwedeng sa pamilya maglagay ka ng alituntunin na magaganda, pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Paano po yan, no? Alam natin na ang mga ibang kasama sa kabinete ng presidente ay involved sa smuggling at wetting. Alam natin yan. Pero anong ginagawa ng ating presidente? Kaya ako, hindi ko alam kung ikakaya akong maging Liberal Party. No, ito yung partido ni Salonga, yung mga malilinis, ni Noy Aquino, no? Pero pagdating, pareho rin pala nung panahon ni Marcos. Pagtatakpan din, buti pa nung panahon ni Marcos, pinapakulong niya yung mga kasama niya na unang nagnanakaw sa kanila. No, yun po, no, dapat maging seryoso tayo sa ating mga programa. At ano man yan, kung tayo ay seryoso, meron tayong political will, walang bagay na imposible. Kaya nga po sinasabi, no, na kung malinis ang iyong puso, lahat ng bagay ay posible at napakadali. Yan po. So, ibig niyong sabihin, itong administrasyon na to, while it says tuwid na daan, kailangan niyang bantayan ang mga tao sa paligid niya. Opo. Ang pakiramdam niyo, hindi sila... Alter ego yan no? Alam niyo, no? In fact, pasyente ko pa yung ibang mga kamag-anak niya, no? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. At itong mismo presidente natin, hindi niya dinidisiplina itong mga kasama niya. Pwede po tayo magsabi ng mga pangalan, no? Pero wag na lang po, no? Baka ang ating presidente, no? Pinoproteksyonan natin, pero pag ang mga tao na ang kanilang mga kalagayan ay nakataya, dapat po maging matapat tayo. Okay. Maraming salamat, Kuya Joey. Ano naman po ang maisasagot nyo doon? Ako po, isasagutin ko lang yung tanong. Ano? Okay po. Hindi po sa ibang yung sitwasyon tanong, nila. Kasi po ako yung nanungkulan ng governor 2007. At modesty aside naman po, ay pinasimulan natin ang good governance during our time. Ano po? Ibig sabihin, ay yung mga services po ay ipahatid natin sa mga tao. At using the words of Dr. Joey, naging transparent po. At accountable, ano? Mayroon kaming 100-day report ng aming panunungkulan. Mayroon kaming a year report, 2-year report, 30-month report, at 3-year report ng panahon namin, ano? And you were always in media. Parang nakikita ko kayo, nagre-report kayo sa taong bayan. Am I right? Yes, at bubuksan mo po yung aming yung website na Pampanga Capital. Nandun lahat. Okay. Pati yung mga kontrata, yung estado ng mga katayuan ng mga ospital, At ibig sabihin, good governance na nasimulan na po namin. Tuwid na tuwid ang daan ng panahon niyo. Yeah, wala rin kaming wang-wang noon, Wala rin kaming epal noon. At ang quality of life in terms po ng pagbabahagi, let's say inquiry operation, monthly basis na ibibigay po natin ang share ng munisipyo at barangay na may requiring operation. Yung pamisahupan ay naipapahatid natin sa mga bawat barangay na pinupuntahan dito. So to us, hindi po gagawin muna namin yan. Kundi ginawa namin na. At ipapagpatuloy pa at paunlarin pa. Okay. Ayan po. Nagsisimula pa lang po ang ating programa. Huwag kayong aalis. Magbabalik kami dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Nagbabalik po ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum at kasama pa rin po natin sina Among Ed at si Doc Joey Montemayor. Alamin natin ang pulso ng bayan. Ito ang gustong tanungin sa inyo ni Nervin Canlas ng Santo Tomas, Pampanga. Paano ninyo maipapaabot sa mamamayan ng Pampanga ang serbisyong nararapat, lalo na ang pondong nakalaan dito?
Gustong malaman ni Nervin kung paano nyo maipapaabot ang serbisyo para sa mga taga Pampanga. Lalo na ho siguro sa inyo, Among Ed, di ba naging issue ito? Sabi nila, kahit maraming pondo daw na nakukuha kayo sa quarry taxes at may pera kayo, hindi naman daw na ipaabot ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga mamamayan. So, at may follow-up po, siguro kailangan kong basahin din to. Paano nyo haharapin ang mga tao na dumudumog sa Kapitolyo para humingi ng tulong? Ate Grace, maraming tanong yun. Marami. Yung una muna po. Okay, Opo. Kasi paano nyo maipapaabot sa taong bayan? Kasi may budget, may budgeting, dumadaan ng proseso yan. Yung unang proseso yan ay inaalam ng executive kung ano ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya nagtayo kami ng multi-sectoral governance group. Hindi naging council sapagkat hindi naprobahan ng Sangguniang Panlalawigan. So, ang multi-sectoral governance group ay binubuo po ng iba't ibang sectoral representatives. Farmers, TODA, women, out of school, etc. So, ilalahat po nila yung kanilang mga pangangailangan. At batay doon, alam namin yung pondo kasi, resources ng gobyerno. So, ilalapat doon sa mga pangangailangan nila. Okay. Upang matugunan po yung kanilang mga pangangailangan at problema. Tapos dadaan po sa yan? Sa isang proseso, Sangguniang Panlalawigan. Pagka natapos na yung budget. Nagka-problema daw kayo sa Sangguniang Panlalawigan. Isang tanong ko po yan kay, what was the problem there? So, to clarify things, hindi naman po lahat ng ginawa naming budget proposals ay hinadlangan ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya mayroon po kaming nai-deliver, Pero may mga issues doon, mga budgets na ginawa kami, na napakaraming hindi rin na inaprubahan. And this is more than 1 billion malaki pesos. Po yun. Pero nagtataka kami kasi gumawa kami ng comparison, paghahambing ng output o accomplishments ng panahon namin, 2007 to 2010, at saka yung current administration. Sa kanila, kakampi nila ang Sangguniang Panlalawigan. At presumably, mas marami silang pondo. Sa amin, sa kabaligtaran, at yung Sangguniang Panlalawigan ay hindi namin kakampi. Pero sa inaprubahan nila, nagulat kami, na mas marami pa pala kaming achievements and accomplishments during our time rather than during her time. Pagdating po sa mga micro-enterprise, pagpapahiram ng puhunan, mas marami sila, Pero sa agrikultura, sa pangkalusugan, magugulat ka, napakaraming mas mahamak na mas maraming pondo at benepisyo ang umabot sa taong bayan. So, hindi po totoo na yung mga dumarating sa Kapitolyo ay pinagdasal lang namin. Yung po ay paninira ng ibang operator, siguro sa kabila. Oo, kasi sinasabi nila, ang mga tao pag lumapit sa inyo, kasi nga, ito, palagi ko, ito yung tanong ni, Norma, maraming salamat sa iyong pinadalang text message, pag daw pumunta sa inyo, they go home empty-handed. And when they go to Ma'am Pineda or Nanay, they go home with something. Could I answer that? At Grace, ang nangyayari sa mga kobrador kasi yan, habang kumukuha ng taya, alam mo, siya mo yan, wala namang ginawa yan, pinagdarasal lang kayo. Hindi po totoo yan. Tayo po ay marunong magdasal. Pero pinagdarasal namin, yung lumalapit nun, pagkatapos naming tulungan. So, maliwanag po yung mga services na binigay namin sa mga iba't ibang sektor, kabataan, bata, higit na mas marami sa panahon nila. And just one point, kung gusto po ninyong malaman, please go po to our website, Among Ed Pandillo. Nandun po yung detalye ng mga comparison ng studies na ginawa po namin. Okay, very good po na meron kayong ganon, So, naipaabot nyo. Naipaabot. Okay. Kuya Joey. Okay, doon po sa experience ni Among Ed, marami akong natutunan. Pag ako na ang nag-assume sa office ng gobernador, unang-una, number one, palagi ako manalangin. Unang-una, hindi na ako magpapanalangin sa iba. Ako na mismo hihingi sa Panginoon para may diretso tayong lifeline sa Panginoon. Linya. Pangalawa, napaka-importante po na ang mismong pamilya mo ay nagkakasundo-sundo, kagaya nung alam ko maraming effort si Among Ed na magaganda na sabotage nung Sangguniang Panlalawigan. Opo, dahil sa hindi magandang relasyon alam nyo, kahit sa pamilya, pag nag-aaway-away ang mga anak mo, walang bagay na ma-achieve ka,
At napaka-imposible po na maging perfect yung performance mo. Pero ako po, no, tanong niyo po yung pondo ng Papaano? kung papaano. Oo, papaano Alam niyo po, ipapaabot? okay. Ang pondo pa lang po ng pamilya namin, binibigay ko na sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng medical mission. Walang bayan dito sa Pampanga na hindi namin naabot ng aming mga medical missions with a very few money. At lalo na po siguro kung maraming pondo. No? At mararamdaman ng mga tao yan kung talagang nag-deliver ka. Well, wala pong dispute yan at mararamdaman talaga ng mga tao kung talagang gumawa ka nga. Kasi dahil doktor kayo, no? Opo, hindi madalas lang yan. kayo sa medical missions. Ano pa ho? Ang ginagawa po natin, ine-expand lang natin yung services, no? Hindi lang sa medical. Gusto ko rin maglingkod. Kaya ito, pinaka-chance na ng mga Kapampangan para magamit yung talento na binigay ng Panginoon para sa ating paggawa. Salamat. Okay, ito naman ang text message ni Mona Luis Mayagman ng Barangay Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga. Sabi niya, para po kay Among Ed, bakit po kayo tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi po ba natalo na kayo noong mga nakaraang eleksyon? Para naman po kay Dr. Montemayor, bakit po kayo tumatakbo agad na gobernador? Hindi po ba mas mabuting nagsimula muna kayo sa pagkakonsehal para magkaroon kayo ng experience sa politika? Siguro unahin natin kayo bago si Among Ed. Maganda pong tanong yan, at nagpapasalamat ako. Ang karanasan ko po bilang isang abogado at doktor, at may siyam akong kurso, no? 2 masteral degrees. Napakahilig mag-aral. Siguro po, actually, hindi ako mahilig mag-aral, pero galing ako sa isang mahirap na lugar ng Sasmuan. No? At pinapakita natin, doon nga sa record ng UP, kahit kayo sa Rizal, mas marami tayong kurso. At yan ay, hindi naman siguro, although maganda yung pagiging konsehal din, marami rin magko-question sa akin, bakit konsehal lang ang tatakbuhan mo? Pwede ka naman tumakbong presidente. Yan po, ang buong puso ko sa pagtakbo ay hindi dun sa office o title o position. No? Ang pagmamahal sa kapwa ang nagbibigay sa akin ng drive, no? Para maglingkod sa ating mga kababayan. Hindi lang doon sa posisyon, kundi para tunay na matulungan ang mga kababayan nating mga mahirap. Yan lang po. Okay. Kahanga-hanga po yan, kasi I think what you want to do is to provide an alternative, no? A better alternative. Pero ang tanong ko po, you are running without a party. Well, actually, kahit naririnig ni Among Ed, sabi ko nga sa inyo dati, ako yung dating chairman ng Liberal Party. Pero hindi na po ngayon. Noong time na wala pang Liberal Party dito sa Pampanga. At hindi naman po nakakapagtaka yan. Alam nyo, si Kiko Pangilinan tumakbo siya last election. Wala ng party, independent siya. Si Escudero is running as an independent. Yun po, maraming mga independent candidates. Okay. Hindi naman imposible. Kung will ng Panginoon, walang bagay na imposible. Ano po ang makinarya ang ginagamit ninyo? Makinarya po ng mga tao. Marami pong volunteers. At ako naman, hindi ko naman pinipilit ang mga tao. You have a choice. Okay. You have a choice to choose what is good or what is bad. Okay. Now, napaka-importante po na may alternative tayo. Ganda po yan. Hindi lang siguro better or another alternative, but the best alternative siguro. Okay. Si Among Ed naman po, no? He was talking about the Liberal Party. At hindi na siya Liberal Party. It was the Liberal Party, I think, who encouraged you, Pinoy himself, to run. Yeah. Opo. So, can you tell us the story of why tumatakbo pa kayo? Sa totoo lang po, ako'y mas gusto ko nang bumalik sa buhay bilang pare. Okay. Ito naman kasi talagang buhay ko since 1980. Kaya nung panahon na si Mayor Oka Rodriguez ay aming kinukumbinsi. Kasi pareho kaming Liberal Party members, At ako ang chairman ng Liberal Party noong 2010. So, noong maliwanag na hindi na siya tatakbong governor, mas pinili pa niya tumakbo bilang congressman. So, wala kaming nakitang standard bearer ng Liberal Party. At ang Pampanga pa naman ay may napakalaki ng historical significance, cultural value, So, nakita siguro ng Liberal Party leadership na kawawa naman, hindi karapat-dapat na walang standard bearer ang
Liberal ng Party. Noong panahon na si Dr. Joe, hindi maliwanag na tatakbo bilang gobernador. Ano? So, ang nangyari, kinausap ako ng civil society muna Okay. sa Pampanga. Tapos kinausap ako ng